Magandang araw mga kaibigan. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Microsoft Excel. So, punta lang tayo dun sa Microsoft Office natin na folder. Ito yon. Ang version ng Microsoft Office ko is 2013. Meron na ngayong mga bagong version, 2016. Meron pang Office 365. Pero halos wala din naman siyang pinagkaiba dito sa Excel 2013 natin. Kagandahan lang dito, hindi siya kumakain ng ganun kalaki sa memory natin. So, click na lang natin tong Excel 2013. Ayan. Dito sa kaliwa, makikita natin ito yung mga recents. Yan, yun yung mga ginawa natin before, history yan. Pero kapag bagong install pa lang yan, wala ka pang makikita dyan, blank pa siya. Tapos dito sa kanan, ito yung mga templates. Yan, mabasa nyo yung billing statement, blood pressure tracker, expense report, etc. etc. Pero as of now, dito lang tayo sa blank workbook. Ang workbook na tinatawag natin guys is yung kabuuan ng nakikita natin sa Excel. Ito yung ginagalawan natin dito, ito yung nakikita natin. Mapapansin nyo guys, ito yung column, itong mga letters A, B, C, D. Ito naman, itong mga numbers, itong 1, 2, 3, ito yung rows. Tapos sa baba, makikita natin itong sheet. Ito yung unang sheet. Kumbaga sa libro, ito yung page 1. Magdadagdag tayo ng page 2, page 3, pero ang tawag dito is sheet. Sheet 1, sheet 2, at sheet 3. Ito lang yung pandagdag niya. Ito. Tapos, kunyari, itong sheet 1 is may ginawa ka dito. Kunyari, name, address, age. Yan. Tapos, kunyari, itong template na to, ginawa mo to, is gusto mong i-duplicate sa next sheet. Gusto mo pareho lang siya. Babaguhin mo lang itong content. Ang gagawin natin is i-copy natin siya. Ito, move or copy. Paano ko ba siya ginawa? Is right click, yung mouse natin, right click, tapos makikita natin yan. Pwede natin siyang mag-insert dito ng isang sheet or i-delete, o burahin natin siya, o pwede natin siyang i-rename, baguhin natin yung pangalan, or ang gagawin nga natin is yung i-move or i-copy. Since meron na akong sheet 1, 2, 3, click ko lang ito move to end, tapos click yung create copy, tapos balik ako lang sa new book, sa book 1. Ito kasi kaya ito na bago is mga book, ibig sabihin yung workbook yun, workbook. Kaya ito yung book 1, ito yung kabuuan nito, workbook. Sa libro na yon, ito yung mga page 1, page 2, page 3, move to end, tapos click lang yung create a copy, and then hit OK. Yan, makita nyo siya, oh. Sheet 1, pero may open parenthesis na 2. Ibig sabihin, siya yung duplicate ni sheet 1. Tingnan nyo. Sheet 1, wala to, wala rin to. Sheet 2, same lang siya ni sheet 1. Tapos, makikita nyo dito sa preview, ito yung normal niya, normal. Ito nakikita natin dito, ito yung normal preview niya. Sa kasunod naman is yung page layout. Pag kinlik natin ito, is magmumukha siyang parang isang page ng bond paper. Yun. Pag pinaliit natin siya, ito guys, itong minus, itong plus, ito yung pampalit at saka pampalaki. Pag click natin itong minus, yan, makikita natin yan yung iba't ibang, yan yung mga pages niya. Tapos, click lang natin itong plus para medyo lumaki siya. Balik natin siya sa normal niya, 100%. Tapos, itong isa, yung page break preview. Page break preview, ito yung guys, para makontrol natin yung kung gaano lang kalaki yung page 1 natin, or page 2 natin, para lang makontrol natin ito. Mas maganda to kapag gumagawa kayo ng isang file.
Tapos gusto nyo kontrolin kung gaano lang kalayo yung gusto nyo i-print o kung ano lang yung gusto nyo i-print. Dito nakakontrol yun. Balik na tayo sa normal. Tapos sa taas makikita natin tong logo na to. Pag kinlik natin makikita mo restore, minimize, close. Parang ito rin yun. Parang ito rin yung kita, ito yung minimize, maximize, and then close. Ito naman, ito yung save as. Nakikita niya save. Control S or save. Kapag gumagawa na kayo, i-save niyo na siya, save. Tapos, kung saan niya ilalagay, browse. Kunyari, gusto ko siya ilagay sa documents or sa desktop. Tapos, palitan niyo lang dito ng file name. Tapos, yung type, anong type bang gusto niyo? Gusto niyo Excel workbook, etc. etc. Yan. Okay, PDF. Pero hindi ko siya i-save, guys. Balik tayo. Click nyo lang tong arrow na to. Balik tayo dito. Tapos dito, mapasin nyo itong home tab. Sa home tab, ito yung makikita ninyo. Sa next tutorial ko, i-discuss ko kung ano yung mga functions itong nasa tab na to. Insert tab, page layout, formulas, data, review, tsaka view. Yun lang, guys. Sa ngayon, ito na muna para hindi masyadong mahaba yung tutorial natin. Sa next tutorial natin, guys, ituturo ko kung paano gamitin ang mga tab sa itaas. Kung nagustuhan nyo yung tutorial ko, guys, please hit the like button at paki-subscribe na rin. Then, pa-click na rin po ng ring button para po maging updated kayo sa mga next tutorials ko. Yun lamang po. Maraming salamat po.